Nagkikrave ka din ba ng taho pero nasa ibang bansa ka so walang magtataho na dumadaan sa inyong bahay? Well, in this video, magluluto tayo ng homemade taho. Meron ako ditong isang pot ng water tapos ilalagay ko lang itong 100 grams na sago. Haluin lang natin tapos ito turn on ko na itong stove. Takpan lang natin at pakuluan ng 10 minutes. Ayan, after 10 minutes ng pagpapakulo natin, i-check na natin yung ating sago. At this point, pwede na natin siyang patayin yung flame or yung apoy and then takpan ulit natin at hayaan natin siyang lumamig mga around 20 to 30 minutes. Gagamit ako dito ng nakabote na soy milk. Ito, V-Soy yung gagamitin ko pero any brand will do. So, 4 bottles yung gagamitin ko. Bali, nakapatay pa yung apoy natin dito, no? So, ibubuhos natin yung 4 bottles ng soy milk dito. Pero kung wala kayong ganito, pwede naman yung nakapack. 1 liter yung gagamitin nyo. And then, lalagyan natin itong Mr. Gulaman na white, unflavored to. So, isang pack yung gagamitin natin. So, ibuhos lang natin dyan sa soya milk natin. And then, haluin natin hanggang sa ma-dissolve yung gulaman. And then, pag nahalo na natin mabuti, pwede na nating i-turn on yung ating stove. Tapos, isi-simmer lang natin siya. Hindi natin siya pakukuluan. Bali hanggang sa uminit lang siya tapos ma-simmer lang yung ating mixture. And then, pag nagsisimmer na, pwede na nating patayin yung stove. And then, sasalain natin itong soya milk mixture natin sa ating strainer. Ayan, para matanggal lang yung buo-buo na natira dun sa mixture natin. And then, pagkatapos nyan, iset aside lang natin yung ating soya milk mixture hanggang sa maset siya or hanggang medyo mabuo siya. Gagawa naman tayo ng caramel. Meron ako ditong 1/2 cup ng brown sugar. And then, maglalagay din tayo ng equal part ng water, 1/2 cup. Haluin lang natin and then pakuluan natin hanggang sa maging amber yung color. Pag ganito na yung mixture natin, pwede na to. Patayin na natin yung stove and then iset aside. So ayan, kompleto na yung ating component ng ating taho. Meron na tayong soya milk mixture, caramel, at yung sago. And of course, yung most exciting part, mag-a-assemble na tayo. O diba, pwedeng-pwede natin itong gawin sa bahay kung nagkikrave talaga kayo ng taho. So ayan, nakagawa na tayo ng homemade taho. I hope you enjoy watching. Until next time,